Ito pala yung problema eh. Sino ba ang kontraktor at kailan ba nangyari ito? Sa initial pong investigation ng Airport Management at ng Department of Transportation under Secretary o sa ilalim po ni Secretary Vince Dizon, yung bollard, yung pong tubo na ilagay na proteksyon doon sa lobby ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ay substandard or napakababa ng quality. Hindi nakasunod sa international standard. Lahat pong airport sa buong mundo, ang bollards na inalagay sa harap ng lobby sa harap ng entrance exit ng mga airport ay konkretong bakal or matitigas na bagay na kahit banggain ng sasakyan, hindi may tutumba o hindi matatanggal. Yung atin po parang toothpick. Yan ang description ko. Parang toothpick na nakatayo doon sa harap ng airport. Kaya pagbangga ng SUV, ng sasakyan, ayun, nakapatay ng dalawa na anak ng OFW yung isa. Napakalagim na pangyayari. Kaya lumabas na naman at nasira tayo sa international community kasi pinick up ng CNN, BBC, lahat ng international media sa buong mundo, ibinalita tayo diyan sa tinatawag na car crash, ano nga po, yung pag-aksidente niya. At nalaman niya, napalpak yung bollard, yung itinayo, yung bilang proteksyon. Ay nakatayo lang pala, tornilyo lang. Hindi po ganun dapat. Dapat malalim ang pagkakabaon niyan at matibay. Sa ibang bansa po, marami na tayong bansang narating, walang ganyan na aksidente. Pag yung sasakyan ay bumangga doon sa mga bollard nila, wasak yung sasakyan. Dito sa atin, talsik yung bollard at ang sasakyan ay nakasagasa ng tao. So ngayon, sinong gumawa? Inaalam pa ho ngayon ng DOTR. Pero sa ilalim pala ng Duterte administration, 2018-2019 ginawa ito. Kaya ako natatawa rito, meron ng vlogger. Sino ba yun? Si Saso. Yung pro Duterte, bumanat ka agad. Sinisisi yung kontraktor, sinisisi yung gobyerno. Ayun naman pala, Duterte administration ang nagpagawa. O, di sabit ka na naman. Hindi kayo nag-recess, banat kayo ng banat. Ang piling nyo, magagaling kayo. Ayan, yung banat nyo, bumalandreya sa inyo, bumaliktad sa inyo. Para yung banat nyo sa gobyerno, yun naman pala, Duterte administration pa nangyari ang pagtatayo. Yung bollard na yan, nakapalpakan. At ang isa nakakagulat, kung totoo, inuulit ko, hindi ko nakita yung resibo. Kung totoo na 8 million ang ginastos dyan, pinagkakitaan ninyo. Ngayon, makonsensya kayo dahil may namatay na 4 na taong gulang na anak ng OFW at isang 29 years old. Kung sino man ang kumita, nandaya sa project na ito, makonsensya kayo. Bollards, 8 million ang ginastos. Tapos nakatayong gano'n, may maliliit na tornilyo na ang description ko nga ay parang toothpick na binangga ng kotse, talsik at wasak. Malayong malayo sa international standard sa mga airport sa buong mundo. Nakakaya tayo. Okay? Sino kaya ang kumita? Kung totoo, inuulit ko, kung totoong 8 million, grabing racket yan. Makonsensya kayo dahil may buhay na nawala ng anak ng OFW. Naghahatid lang yung 4 na taong gulang. Kasama yung kanyang ina na ngayon nasa ospital pa rin. Hindi pa nga ho alam ng nanay na wala na yung kanyang anak dahil hindi nila masabi dahil baka makasama doon sa kalagayan ng nanay o misis ng OFW na nakakumpay ngayon sa ospital. Ganyan pong kasama ang naging performance ng airport. Hindi yan kasalanan ng gobyerno ngayon. Kung sino ang nagpagawa niyan at sino ang gumawa niyan, yan ang papanagutin under investigation ng opisina ni Secretary Dizon ngayon. Okay? Any comment, reaction? O yung mga mapanghusga dyan at nagbibintang kung kanino, bumalandra sa inyo. Grupo pala ninyo ang nagpagawa nito. Naloko na. Meron bang ebidensya si Vice President sa kanyang mga bintang? Kay First Lady, kasi napakabigat po ng bintang ni First Lady ni Sara Duterte. Si First Lady raw daw po ay merong kinalaman or sangkot daw doon sa nangyaring krimen doon ho sa US. Yan ho yung sinasabi ni Sara. Kaya nga nagtatanong ako, meron ba siyang sapat na basihan o ichinismis lang sa kanya ng mga vlogger na chismoso, mga fake news vlogger na kabase sa Amerika? Kung sino yan, alam na ninyo. Marami na pinakalat na fake yan. Halos lahat fake news ang topic niyan.
na pinaniniwalaan, lahat namang pinaniniwala sa kanya, nakulong. Nakulong si Kibuloy, nakulong si Duterte dahil naniniwala sa kanya. Ngayon, si Sara Duterte, naniniwala rin siguro sa kanya kasi pinapalabas niya si First Lady raw ay sabit dun sa crime na nangyari dun sa US. Ayan o. Kaya ang tanong ko nga, meron ba siyang sapat na basihan para din sa kanyang bintang? Kasi ngayon, hindi lang si Pangulong Marcos ang binabanata ni Sara Duterte, pati si First Lady Lisa Araneta Marcos ay talagang ginamay na maliban doon sa kanyang press conference noong November 2024, nakasama nga ng kanyang iniutos na kunin ng buhay ng Presidente, First Lady at ng Speaker of the House. Ngayon, ang kanyang akusasyon naman ay may kinalaman daw doon sa pagkamatay ng isang Pilipinong nandun sa Amerika. Ayan o, kaya mayroong mga ebidensya, hindi ko alam kung saan hinugot. Malamang sa vlogger na chismoso at fake news nang galing ang kanyang impormasyon. Kasi kung meron kang kaso sa Amerika, kung involved ka sa anumang crime sa Amerika, hindi ka makakalabas doon. Huhulihin ka at kulong ka. Ganong katindi ang batas doon at ng mga otoridad doon, hindi katulad dito sa atin. Kasintabi na po. Pero nandito Di ba, dito sa First Lady, ilang beses na nga ako pinakita in public ang mga ginagawa. Pero talagang hindi sila makamove on. Anyway, may panahon para may panahon ba para pangalan o baguhin natin ang mga nasa top 12 na kandidato? Meron pa. Kasi sa Lunes pa ang eleksyon Sabado tapos na ang kampanya. So, ang aktual na survey at pagdedesisyon ng mamamayang Pilipino hindi sa survey. Ito ay sa araw ng eleksyon. Sa Monday, alas 7 hanggang alas 7 ng gabi, parang 7 to 7 ng eleksyon, yan ang totoong survey at desisyon ng taong bayan. Para sa bagong 12 senador at mga local executive kasama ang congressman sa kanilang mga posisyong ina-applyan. Yung mga naglalabasan ngayon ng mga survey, huwag kayong malidismaya dyan. Yan ay survey lang. Yung ating desisyon, ang ating gagawing pagboto, yan ang babasahin, yan ang magiging resulta. Kung ay boboto natin manalo, yun. Kung binoto natin matalo, tanggapin natin. Kasi eleksyon ito. Hindi ito resulta ng 1,200 na survey or 2,000 na survey, hindi. Ito pong gagawin natin sa Mayo, 12, sa Lunes, ay desisyon ng more or less ay 64 million registered voters. Kung makakaboto yan, 70 million registered voters ng mga Pilipino dito at sa abroad. Ang magiging desisyon yan, yan ang totoong pulso at survey ng bayan. Okay? Yan ang ating paniwalaan. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung hindi kasama or nasa huli o nasa unahan yung inyong kandidato, magbabago yan. Dahil ating gagawin ng pagdesisyon sa Lunes na. At ilagay natin ang mga tao, mga Diyos, may pagmamahal, malasakit. Yung mga pro-China candidate, anti-Marcos, o kung ano man, lahat sila laging anti, lagi silang kumukontra. Alam na ninyo ang gagawin nyo. Yung may paninindigan at pagmamahal ng totoo, yan ang ilagay sa balota para manalo. Okay? Ayan po, may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Please like and share ng video.